Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, bistado na. Attorney Roque kumanta na, PBBM Abalos, planado ang lahat. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito, no? Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago po natin panoorin to mga kababayan, bago po natin bigyan ng komento ang video ito, eto, may ipapakita muna ako sa inyo mga kababayan. Baka magulat rin kayo, no? Kasi ako, nagulat din talaga ako. At marami po sa ating mga kababayan ang talagang gulat na gulat about po dito. Eto po, no? Galing po ito sa Time Magazine mga kababayan, no? The 100 most influential people of 2024. Yan mga kababayan. Isa po si President Ferdinand Bongbong Marcos, no? As most influential. Yan, basahin po natin ng konti ito. Ferdinand Bongbong Marcos to make history. He first needed to rewrite his nations. His dictator father, yan mga kabayan, na dictator father plundered billions of dollars from state coffers and stood accused of generous human rights violation until his ouster in 1986. Bongbong Marcos, So, yan mga kabayan, no? Wag natin basahin lahat. So, ang inaano lang naman dito yung history po ng kanyang pamilya, no? Ito lang mga kabayan nyo. Ito, basahin po natin itong part na to. Highlight ko lang. Ito. Yet Bongbong desire to rehabilitate the Marcos name, no, has resulted in other shift. He brought technocrats back into government. Yan. Stayed the post-pandemic economy and elevated the Philippines on the world stage. Yan mga kabayan, no. Gumanda raw ang ating ekonomiya, no? Tinataas ang antas ng Pilipinas sa sa world world stage mga kababayan. Ibig sabihin buong mundo po ito. Pero ito lang mahirap mga kababayan. Saan ba ito nakabase na Time Magazine, no? Ang pinagtataka lang natin, bakit kung ganito po, sa bagay most influential naman, no? Hindi naman most di ba, ang tawag dito, most influential lang siya mga kabayan, hindi po siya most good leadership, parang ganun, di ba? Influential, not good leadership, di ba? Yun yung hinahanap ng taong bayan eh. Kasi kung influential daw si PBBM mga kababayan, sana bawat lakad niya, bawat travel niya, di ba, naghahanap ng investors mga kababayan. So sana bawat lakad niya, bawat pagta-travel niya abroad, kung talagang influential siya, di ba, nakapagdala daw di umano dapat ng napakaraming investment. Kaso ang nangyari, pledges lang mga kababayan, no? At saka paano nasabi ng Time Magazine na influential nga talaga si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Yun yung pinagtataka nila. Ano po yung criteria at bakit naging most influential, no, si PBBM, no? At saka yung pinopoint pa nila dito, no? Pinopoint pa nila dito na gumanda ang ekonomiya ng ating bansa, no? Ito. Elevated the Philippines on the world stage. Yan mga kababayan. So, kayo po ba, anong masasabi niyo diyan, Anong reaction niyo patungkol po riyan na, di ba?
Sa akin personally mga kabayan at opinion lang po ito. Parang wala naman mas lalo pang nabaw ng Pilipinas mga kabayan at hindi po ramdam ng taong bayan kung ano man yung sinasabi diyan sa Time Magazine na yan mga review, no? Kasi mahal po ang mga bilihin lalo na po yung bigas, di ba? Wala naman wala yung pinangako nung nakaraang kampanya hindi naman natupad. Paano naging influential mga kababayan? Sana kung nagkakandak po sila ng kung itong Time Magazine mga kababayan kung nagkakandak man sila ng mga ganitong most, di ba? Sana nasa mag-interview sila or mag-survey dito talaga sa Pilipinas, di ba? Hindi baka opinion lang din ito nila, di ba? Yun yung mahirap, baka opinion lang to ng mga nasa Time Magazine, di ba? So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan ha? Eto, panoorin po natin itong video ito, no? Yung kanina, yung ating title, eto na po. Nagtataka po tayo bakit po pinagdududahan, no? Ang dami po nagdududa. Ibibigay po natin sa inyo kung bakit po itong mga tao ngayon ay nagdududa sa naganap po na isa sa pinakamalaking pagkasamsam ng droga sa Pilipinas, no? Bakit po kaya pinagdududahan ito, no? Wala tayong makitang dahilan. Kunwari. Okay, pag-usapan din po natin ito pong yun po nakita ko na po nakita ko na pangalawang beses na to na nirescind ng ating Pangulong Marcos yung kasunduang secret deal kung meron man sa pagitan ng sino mang presidente at ng kasalukuyan pong sino mang presidente o nagdaang presidente ng Pilipinas at saka ng China, no? Kasi mukhang paulit-ulit po tayo, mukhang hindi po natin matandaan yung mga ginagawa. Kaya ang hirap pong kausap, no? Nahihirapan po talaga akong makipag-deal. Nahihirapan ako makipag-deal sa gobyerno natin ngayon. Isa po sa pinagtatalunan ngayon, no? Ay ito po, kaduda-duda raw po. Isang araw pagkalipas na makahuli ng almost 2 tons, 1.8 na tonelada ng hindi na po pinaghinalaan, kinumpirma na nila na shabu, no? Ay ngayon po ay pinagdududahan. Sa social media po, ang dami pong pagdududa. Pwede naman nating isa-isahin yung mga pagdududa na yan, no? Ito po, ayon po kay Roque, halata naman yan kung biggest drug hole, bakit ka magpapa-checkpoint? May katwiran din Di ba? Lahat po, ito, isa sa mga teorya to, no? Sinasabi nila, alam mong droga yung dala mo. Bakit? Hindi kasi yung checkpoint po, hindi po May mga checkpoint po na regular checkpoint at meron pong checkpoint na yung ginawa po para yung Mga kababayan, tama rin, di ba? Kasi kung talagang pinakamalaki yan, dapat ang nangyari po dyan ay raid, no? Ni-raid po yung storage nila, di ba? Yung pinagtataguan. Pero dito mga kababayan, dinala mismo. Parang hinatid di ba? Parang inihatid pa doon sa checkpoint, mga ka-review, di ba? Kung ikaw napakalaki nito, ihahatid mo doon sa checkpoint, di ba? Mas maganda sana kung ginawa nila, mga kababayan, ni-raid po nila yung storage, no? Kung saan man yan, di ba? Kung saan yung galing. Para, tapos binidyohan nila, para at least kapanipaniwala, mga kababayan, di ba? Convincing para sa mga masa, di ba? Pero dito, mahirap paniwalaan talaga, mga kababayan, kasi ihinatid mismo doon sa checkpoint. No? Napakalaking kwarta, ihinatid sa checkpoint. Nako, magdududa ka rin biglaan na checkpoint. Ano bang tawag doon sa checkpoint na yun? Yung parang may huhulihin kayo dahil nabalitaan ninyo na may droga o kaya may sasabatin talaga kayo. Ito po ay normal, no? Normal na checkpoint po, no? Kung alam mo na droga yung dala-dala mo, bakit ka doon dadaan? Di ba? Sa checkpoint. Yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam? Ito pa ang duda ni Roque,
Yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam na shabu yun? Correct din. Usually, yan ay nagkakaroon talaga ng specialized training para malaman kung ano yung shabu. At saka dinadala kagad yan sa laboratory para ma-confirm na shabu nga siya. Pero bakit alam nung ordinaryong mga nag-checkpoint na shabu nga siya? Ngayon, nagkakaduda tuloy ang taong bayan. Totoo ba itong panghuli nito o ito ba ay isang stage? Yan ha. Ito ay tanim. Scripted. Ha? Hindi po ako nagsabi nga na si Rocky po yan. Mamaya po yung aking pananaw, no? Bakit po? Ano po yan? Whole. Yung, kumbaga, yung pinakamaraming nasamsam. Okay. Ano pa ba? Ito po, daming duda. Ito naman sinabi ni Manuel Sevilla. Now I see why many personalities see this was staged. It seems to me that the target of this drama is PRRD. To shade PRRD what more to upstage the success of the Maisog Prayer Rally than to shade PRRD's war on drug success. So dalawa po, no? Para makalimutan na yung naganap na napakalaking bilang na ang tawag po ng mga tambilawan ay nilangaw. Pero sa atin po na nakita yung iba talaga mga tambilawan, no? Ang tingin nila nilangaw. Pero sa totoo lang po, yun po ang pinakamalaking political rally. Labas po ng mga kampanya, no? Sa mga kampanya po. Okay. Ikalawa, yan po, no? Pwede rin yun, no? Sabi ni Manuel Sevilla, ito ay mukhang stage to kasi pinag-uusapan yung Maisog. At saka, bakit ang tira kagad ay war on drugs ni Pangulong Duterte? Bakit kung ito ay totoo raw na tagumpay, bakit biglang mangangantsaw na walang namatay, kakantsawan yung war on drugs ni Tatay Digong, etc. Magaganda yung mga punto po ng mga kumukontra. Walang S. Representatives. Okay. Tuloy po natin yung pagbabasa. Maraming salamat sa nagpaalala na dapat may S ang House of Representatives. Okay, meron pa yan eh. Ito. So yung isa pa, yung bakit walang escort, di ba? Bakit walang escort? Bakit mag-isa lang yung driver? Tapos kasya ba? Bakit yung almost 2 tons ay pagkakasyahin sa isang poton para? Hindi man lang daw nilagay, karaniwan daw po kasi, no? Karaniwan daw po sa mga drogang ganyan. Yung nasasabat, tinatago sa mga anong tawag doon? Nag-e-effort pa para itago, di ba? Minsan tinatago sa mga kalabasa. Kasi ang laki. Yung nahuhuli natin, nakikita natin sa ibang bansa, di ba? Nakatago sa mga kalabasa. Minsan tinatago sa mga tea bags na kunwari mga tsaa. Yung meron pang tinatago pa. Eto raw parang kulang na lang sabihin ng shabu mismo, kulang na lang daw lagyan ng shabu kami. Masyadong obvious daw na parang gustong ipahuli. Ayun, correct. Ganda yan. There is always an effort to conceal, di ba? Yung iba, no, na droga. Tapos, kung 13 billion yan, alam mo po, napakalaki pong pera nun. Para po, ang sasabihin naman, napakatanga ba nung drug lord na 13 billion, pakakawalan niya lang. Biruin nyo, walang escort, walang, hindi man lang iniwasan yung parang hulihin nyo ko, parang humihiyaw yung mga shabu na hulihin nyo kami. Parang ganun no, na masyadong abnormal. Hindi po siya normal practice ng isang matinong negosyante. Kasi negosyo po yan eh. Tinitreat po yan na isang malaki negosyo. Ang negosyo po kahit 1 milyon, di ba? Real talk po, milyon lang pinag-uusapan nagpapatayan na sa milyon. Yan pa kaya 13 billion. 13 billion plus, no? Yung sinasabing halaga niyan. Walang ka-effort na itago talaga. Okay. Pero po pwede rin
pwede rin naman, ito may nabasa ko, masyado siyang ipagpalagay na, di ba? Ipagpalagay na meron. Ito po, maganda yung sinabi nito ni Nina. Parang, bagamat sarcastic yung kanya pagkakasabi, pero kung pangangatawanan nyo kasi na totoo, eto po yun, grabe. Garapalan ng pagbebenta ng shabu ngayon. Panahon ni BBM. Hindi na tinatago. Nakalagay na lang sa transparent plastic ang 13.3 billion worth ng shabu. Transport gamit ang van in front of the public eye. No? Harap-harapan na. Wala nang, di ba? Kung yan po ay totoo, tignan nyo sa isang banda, maganda rin yung punto nito ni na Bellatrix eh. Kung yan po ay totoo, grabe na po ang bentahan ngayon. Tone-tonelada. Wala na pong pakialam sa plastic na po na transparent. Buti pa yung plastic transparent, yung mga budget natin na 500 billion ayuda naisingit. Walang transparency. Kung saan ginagamit yung mga budget natin. Buti pa yung shabu, very transparent. Grabe naman. Parang kaya po nakakapagduda. Hindi po ba? So yan mga kababayan, kayo po ba naniniwala rin na planado po itong or scripted po itong mga nangyayari ngayon dyan sa itong pagkakahuli sa 13 billion worth of di ba? Droga. Well mga kababayan, narinig po natin yung mga iba't ibang detalye kung bakit talaga posibleng magdududa yung ating mga kababayan Ako mismo mga kabayan, agree po ako sa lahat ng mga sinabi ni Sir Badong kasi isipin mo napakalaki po niyan. Napakawalang utak din nitong negosyanteng ito, di ba? Di ba may mga ano pa nga yun may mga contact pa yan sa mga local na mga official, di ba? Tapos ganun ang mangyayari. Ayan ng mga napapanood lang natin sa mga pelikula, di ba? May mga contact pa yan. May checkpoint ba ngayon? Wala, sige, dumiretso na kayo, di ba? Parang gano'n. Pero dito mga kababayan, parang hinatid pa Hinatid pa doon sa checkpoint mismo. Sinong hindi magdududa dyan mga kababayan? 2 tons of droga. Isang van lang, Grabe. Grabe pong hakutan ngayon. Hakot na ito mga kababayan, hindi na po ito lantarang paghahakot na po ito. Di ba? May mga nagko-comment din na talaga bang yun? Diba? Talaga bang shabu yun? Sabi. Diba? Baka asin lang yun, sabi nila, diba? Kasi napakarami. Sako na po sako po yung nilalagyan. Baka mga gaw-gaw. Yung ipinatest, yung totoo, lang, di ba? Parang mga front lang ba, mga kababayan? Kasi napakalaki po niyan So ngayon, mga kababayan, instead po na matuwa ang taong bayan, ito lang yung opinion natin, akala siguro nila na matutuwa ang taong bayan sa ginawa nila, Pero ngayon, ang nangyayari patuloy, parang nagalit patuloy ang taong bayan sa kanilang ginawa, di ba? Kasi sino ang hindi magagalit na parang niloloko nyo lang ang taong bayan? Dahil ba kayo ang nasa kapangyarihan? Kayo ang makapangyarihan ngayon? Lolokohin nyo na lang ang taong bayan ng ganito? Diba? Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion mga kababayan. I-comment na lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Maraming salamat po.